Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Isang pag-ibig
Josue 1:7-9. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay sa angkaman pumunta. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Kapangyarihang sumunod. Kapag may ipinangako ang Diyos, ito ay kanyang gagawin. Siya ang pinakamakapangyarihan. Walang imposible sa kanya. Kapag siya ay may iniutos, ito ay masusunod natin dahil siya ang nagbibigay ng kanyang kapangyarihan sa atin na masunod siya. Tayo ay may mga pakikibaka sa sanlibutan, ngunit mapagtatagumpayan natin ang mga ito sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos. Sinabi ng Diyos kay Josue, "Hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon." Awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Kagalakan ang kautusan. Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Ang umiibig sa Diyos ay nagagalak hindi lamang sa kanyang mga pangako, kundi pati sa kanyang mga utos. Siya ay nagbubulay-bulay araw at gabi sa kautusan ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Josue, "Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay." Pilipos 2:12-16. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayong na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan, na nanghahawakan sa salita ng buhay, upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo,
na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Pinakamahusay na gawa. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi sa pamamagitan ng ating gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Nang tayo ay iniligtas ng gayon ng Diyos, tayo ay nilikha niya na kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Ang layunin niya ay lumakad tayo sa buhay na inihanda niya ng una pa, ang buhay para sa mabubuting gawa. Para sa layuning ito, isagawa natin ang tinanggap nating kaligtasan na may takot at panginginig. Diyos ang gumagawa sa atin na naisin at gawin ang kanyang mabuting kalooban. Lucas 6:46 hanggang 49. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Siya ay tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Subalit ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog, ay kaagad na nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na iyon. Pakinggan at gawin ang salita. Ang lumalapit kay Jesus at nakikinig at gumagawa ng kanyang salita ay nananatili sa kanya. Si Jesus ang batong walang hanggan na tanging pundasyon ng ating buhay. Ang nananatili sa kanya at siya sa kanya ay nagbubunga ng marami. Ang ating pamumunga ay nagbibigay ng luwalhati sa Ama. Kung tayo ay hiwalay kay Jesus ay wala tayong magagawa. Kung tayo ay nananatili sa Kanya at ang salita niya ay nananatili sa atin, mahihingi natin ang anumang ating nais at ito ay ibibigay ng Diyos sa atin. Sinabi niya, kung paanong minahal ako ng Ama ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga pangako at utos. Hindi lamang ang mga pangako ng Diyos, kundi ang kanyang mga utos, ang may kapangyarihan. Sa akala natin ay hindi natin magagawa ang iniuutos ng Diyos. Ngunit kung ito ay ating tatanggapin bilang salita ng Diyos na gumagawa sa sumasampalataya, ang utos ay lilikha sa atin ng hangarin at kakayahang sumunod. Ang salita ay lumilikha ng pananampalataya at ang pagsunod na bunga ng pananampalataya. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihang gawin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo
ay nananahan sa akin at ako sa Kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.